So this time po, we are celebrating itong month ng March, Women's Month. No? We want to appreciate yung ating mga kababaihan. That's why I want to share the Word of God about woman of faith. Sabi po sa ating scripture, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ano po yung sabihin na to, no? Ito po sa verse na to, o sa talatang ito, ay dinidescribe kung paano nanampalataya ang mga kababaihan. When we say clothed with strength, it means her strength comes from God. Yung kalakasan ay nagagaling sa Panginoon, hindi sa sariling kakayanan. Kahit may problema, nananatili siyang matatag. And sabi po sa verse, with dignity. Ibig sabihin po nito, no, yung word ng isang babae, o hindi siya nagpapadala sa opinion ng iba. Because she knows her worth or her value is in God. And then ano po pong sabi doon? She can laugh at the days to come. Ibig sabihin po na to, hindi siya takot sa future. Hindi po dahil mahirap ang buhay. Kundi, she trusts that God is in control. So ito po yung ibig sabihin ng ating talata, no? Pero may mga tanong po ako sa ating mga kapatid. Ilan sa atin yung pagod, pero lumalaban pa rin? Ilan sa atin yung may dalang problema, pero tahimik lang? Alam niyo po yung katotohanan? Na yung mga babae, they carry so much. Physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, they carry so much. Pero ngayon po, nais kong ibahagi that God remind us na nakikita ka niya. Naririnig ka niya. May plano siya para sa iyo. Kaya po sa ating point number 1, a woman of faith trusts God even when afraid. Tignan po natin yung buhay ni Esther. Background po ng buhay ni Esther, isa siyang orphan or ulila at inalagaan ng kanyang pinsang si Mordecai. Nakatira siya sa lugar ng Persia, no, babasa natin yun sa Biblia, sa panahon ng hari o paghahari ni Haring Xerxes the First. Naging reyna siya matapos mapili ng hari. Sino po ito? Si Queen Esther. At itinago muna ang kanyang pagiging Hudyo. Tingnan po natin yung buhay ni Esther, no? Ano po ito? She trusts God even when afraid. Nung panahon po na yon, nanganganib yung mga buhay ng mga Hudyo dahil sa plano ni Haman. Si Esther ay isang maimpluwensya, ngunit nasa panganib siya kung magsasalita siya. So that time, hindi pwedeng agad-agad kausapin mo yung hari. Kaya ano pong ginawa ni Esther? Pinili niya maging matapang at lumapit sa hari kahit bawal o imposible. Kasi ikamamatay niya. Ano pong ginawa ni Queen Esther? Ibinunyag niya yung kanyang pagkakakilanlan na siya ay Hudyo. At yung plano ni Haman. Tignan po natin, no? Sabi dito, faith chooses courage over comfort. So, anong ginawa ni Esther? Kahit nakakatakot, kahit kamatayan yung kapalit. Kaya ang confession niya sa Esther chapter 4 verse 16, if I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. So, ganun yung pananampalataya ni Esther. So, sometimes po, no? Sa buhay natin, meron tayong pinipiling delikado. No? Pero we need courage from the Lord para ma-overcome natin, ma-survive natin yung mga decision natin ngayon. And then, faith believes God placed you where you are. Kung nasan ka ngayon, nilagay ka ng Lord dyan. So, nilagay po ako ng Lord para maranasan yung paghihirap. Kung yun yung plano ng Diyos. Ano bang sabi dito? Hindi aksidente ang sitwasyon mo ngayon. Esther chapter 4 verse 14, for such a time as this. Hindi aksidente kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Pangatlo po, faith acts, not just wait.
Kaya yung pananampalataya, it is an action. Kailangan may gawin po tayo. Kaya ano po ginawa ni Esther that time? Ano po ginawa ni Esther? Nag-ayuno siya. Nagnalangin siya. Nag-fasting siya. Kumilos siya. Bago niya hinarap yung hari para sabihin na siya ay Hudyo, nanalangin po siya. Nagtiwala siya sa Diyos. Hindi lang po siya naghintay, sige, itayin lang natin. Kasi that time, ipapapatay ni Haman ang mga Hudyo. Dahil isa siyang Hudyo, ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang queen. Kaya po, what are you afraid of today? Ano yung mga kinakatakutan natin? Tandaan po natin, God can use your situation for His purpose. So sometimes, ang kinakatakutan natin, yung parte ng pamilya natin. Pag pinili kong magsimba, magagalit siya sa akin. Marami tayong mga kinukonsider bago tayo sumunod sa Diyos. Pero tingnan natin yung buhay ni Esther. Imagine, ang kapalit ng ginawa niya is kamatayan. So, anong kinakatakot natin kung may Diyos tayo? So, nawa po sa mga magulang, sa mga kababaihan na narito, magkaroon tayo ng courage katulad ng ginawa ni Esther. Yung may pananampalataya na magtiwala sa Diyos kahit na nakakatakot. Pangalawang punto po natin, a woman of faith brings her pain to God. Sino naman po kaya ito? Si Hannah. Narinig niyo na po ba yung kwento patungkol kay Hannah? Tingnan po natin yung background. Si Hannah po ay isang woman of prayer, sabi sa Biblia, no? Si Hannah ay asawa ni Elkanah, dalawa po yung asawa ni Elkanah at isa si Hannah doon. Nahirapan siyang magkaroon ng anak. No? Siya po ay isang baog, kung tawagin. At ito pong situation niya, ito yung nagdudulot sa kanya para magkaroon siya ng kahirapan. At kahihiyan po kasi sa panahon noon, kapag ikaw ay hindi nakakapagdalang tao, ito ay kahihiyan ng panahon noon. Kaya po, noong time na yon, si Penina, yung isang asawa ni Elkanah, binubuli siya, hindi siya magkaanak. So imagine po gaano kahirap yung buhay ni Hannah that time. Yung sakit niya na di magkaanak, yun yung nagtulak sa kanya para manalangin ng taimtim sa Diyos. Tignan po natin, sabi sa 1 Samuel, chapter 1, verse 11, nangakong iaalay niya sa Diyos ang kanyang magiging anak. Kaya nag-alay siya ng panalangin sa Diyos. Anong sabi niya? Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, iaalay ko sa iyo. Kaya ano pong ginawa? Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at nagkaroon po siya ng anak. Sino ito? Si Samuel. Tinupad ng Panginoon ang kanyang panalangin. At inialay niya nga si Samuel sa Diyos. Kaya kung ano man yung panalangin mo ngayon, dinidinig yan ng Diyos. Kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng kawalan natin ng pagtitiwala sa Diyos, minsan, no? Dinidinig ng Diyos. Kaya ang nais mo ng Diyos ay ang pagsuko natin. Lord, wala naman ako magagawa, hindi ko ito kaya. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Kaya paano pong sabi doon, no? Faith pours out pain honestly. Kaya pag nagtiwala ka sa Panginoon, lahat ng sakit mararanasan natin hanggang sa magtiwala tayo sa Diyos. 1 Samuel chapter 1 verse 10, she wept bitterly. Hindi niya tinago yung sakit niya sa Diyos. Faith prays persistently. Kaya po, kapag may pananampalataya tayo, yung panalangin, buhay natin, hindi pa pwedeng hindi po tayo mananalangin. Kaya anong ginawa ni Hannah? Every year, she prays.
Hindi siya sumuko. Taon-taon po yan. So imagine, kung ilang taon siyang baon o hindi magkaanak, manalangin siya sa Panginoon na magkakaanak siya, ito pananampalataya niya. Kahit walang sagot agad, magpatuloy tayo. But there are times na sumusuko tayo kasi we cannot see answer. No? Minsan naiinip tayo, naboboring tayo. Pero tinan niyo po yung courage na ginawa ni Hannah. Years ang inintay niya bago siya nakasagot ng nagsagot sa panalangin. That's okay. Kahit wala mo ng answer ngayon, magpatuloy tayo. Katulad ni Hannah. Faith surrenders to God's will. Yung pananampalataya natin na isurrender lahat sa Panginoon na hindi natin kaya lahat. Ipinangako niya na ibibigay niya yung kanyang anak na si Samuel sa Diyos. Hindi lang siya humingi ng anak, nagtiwala din siya sa Panginoon. So, minsan gano'n, no? We ask something. Lord, baguhin mo naman yung pamilya ko. Pero we never trust to God. Totoo ba na babaguhin ng Diyos? May doubt. We pray, pero may doubt. Pero nawa, dito, surrender. Fully surrender sa Panginoon. Kaya po ngayon, where do you go when you're hurt? Or when you're hurting? No, kapag may nasasaktan ka, saan ka lumalapit, sino yung una mong tinatawag? Your pain is safe in the hands of God. Kaya po magtiwala tayo. Katulad ni Hannah, ni Esther, na ang kapalit ay pain, o ang pagsunod sa Diyos ay may kasamang pain, nagtiwala sila sa Panginoon. Nagpatuloy sila sa Panginoon. Pangatlo po, tingnan natin yung buhay ni Ruth. A woman of faith continues even when life is hard. Sige po, tingnan natin, no? Si Ruth po, isa siyang tapat at maaasahang babae, no? Na mababasa natin sa Biblia. Si Ruth po ay isa siyang Moabites or Moabita, na hindi siya Hudyo, no? Nag-asawa siya ng isang pamilyang Hudyo. Ngunit, namatay ang kanyang asawa. Bata pa siya, namatay na yung asawa niya. So, naulila rin si Naomi, ang kanyang biyanan, noong time na yon. Si Ruth, pwede naman siyang umuwi dun sa kanyang bayan. Pero mas pinili niyang samahan si Naomi noong time. Yung biyanan niya, na Hudyo. So, anong ginawa niya noong time na kasama niya si Naomi? Sabi niya sa kanyang biyanan, no? Sa Book of Ruth, chapter 1, verse 16, saan ka man magpunta, pupunta rin ako. Ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. So, ang ginawa ni Ruth, nagtrabaho siya sa bukid. At sa kalaunan, napangasawa niya si Boaz, na naging bahagi ng life ni Jesus. So, tingnan niyo po, no? Minsan, parang ang hirap, ang pait-pait ng pinagdaanan natin. Pero nung pala, dinadirect tayo ng Panginoon sa tamang daan. So sometimes, hindi natin maintindihan bakit ganito yung situation natin. But katulad ni Ruth, no? She suffered. She experienced a lot of pain. Pero sabi niya, susunod ako sa Diyos mo. Sabi niya kay Naomi. So ang katapatan at kababaang loob, no, na binigay ni Ruth that time, may nakahanda pa lang mas malaking pagpapala ng Diyos. Pinarangalan ng Diyos ang tapat at masasamang o maaasahang puso. So sometimes ganun din. Sometimes nanghihina yung pananampalataya natin. Kaya po napakahalaga na patuloy tayong manalangin at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. It will pass. Lilipas din to. Lahat ng sitwasyon natin, lilipas din to. Kaya napaka-importante na mayroon tayong kasama na magre-remind sa atin. Sino po yung kasama ni Ruth? Si Naomi. No? Dinala siya sa linya ng Diyos. So
importante na yung mga nakakausap natin, yung kasama natin, yung matutulungan tayong mapalapit sa Diyos. Faith chooses loyalty. Your God will be my God. No, sabi sa Book of Ruth, chapter 1, verse 6. Pinili niyang manatili ng tapat. So, minsan, tayo gumagawa kasi may nakakakita sa atin. Pero nawa yung pananampalataya natin, yung pagsunod natin sa Diyos, nawa gawin natin ng nakatuon sa Diyos, hindi dahil may mag-check ng ginagawa natin. Faith works with humility. Nagtrabaho siya ng napakahirap sa kabutiran. Imagine that, no? Pwede naman siyang umalis dun sa bayan na bumalik sa kanyang bayan. Pero in-endure niya yun. Hindi siya nagreklamo. So sometimes, ganun tayo, no? Puro tayo reklamo. Habang minimeditate ko to, sabi ko, Lord, ako to eh. Yung mapangreklamo, nakikita yung mga bagay sa paligid ko. Pero nawa katulad ni Ruth, ma-endure ko, ma-overcome ko lahat. Faith is not passive. It works. Yung pananampalataya po natin, it works. Kung akala mo, hindi kumikilos yung Diyos sa'yo, yun lang ang akala mo. Yun lang ang akala natin. Kasi naiinip tayo eh, Lord, gusto ko na yun eh. Gusto ko nang makuha yun. Gusto ko nang guminhawa, gusto ko nang makaalis sa ganitong sitwasyon. But remember, sometimes we need to experience pain para mas makita natin kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Sometimes kailangan natin umiyak ng madami para makita lang natin, Lord, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Kaya po, no? Nung tiniis ni Ruth lahat ng paghihirap, after nun, dumating yung pagpapala ng Diyos sa atin. So sa mga oras na to, what are you about to give up? Ano yung i-give up mo para sa Panginoon? Sometimes, may kailangan tayo surrender talaga sa Diyos. Eh. Either yung focus mo sa family mo, sa trabaho mo, sa mga bagay, meron kang kailangan i-surrender sa Diyos para makapasok yung pagpapala niya. At because of that, sa mga strongholds na yon, hindi makapasok eh, hindi makakilos yung Diyos sa atin. Kaya dito, nire-remind tayo na maging faithful tayo even when it's hard, even when it's full of pain, suffering, manampalataya tayo sa Diyos. Keep going. God is working behind, no, the scene na hindi natin nakikita. He is planning for you, for your future. Na bilang isang mga magulang, we are always preparing something for our kids na hindi nila alam. And we want to surprise them. Ganon din yung Diyos. Kaya yung mga magulang nagtatrabaho, nagpapakapagod. Pero ang kulang po sa atin, pananampalataya. Kulang na kulang yung pananampalataya natin sa Diyos. May doubt. Eh kasi Lord, pag di ko ito ginawa, paano na kami? Kasi Lord, ang dami natin kasi. Now, this past few weeks, nagpipray ako sa Panginoon, Lord, ano ba yung dapat kong ibigay sa iyo? Alisin ko para makapag-focus ako. So, may mga bagay po akong inalis, binawasan para hindi nakakadagdag sa isipin ko, and then I focus ulit sa panalangin. Katulad po ng mga babaeng ginamit ng Diyos sa panahon, no? Mabasa natin sa Biblia. Hindi po agad successful sila. Pinakita po doon kung paano sila nag-suffer at kung paano dinivert o binago ng Diyos yung kanilang buhay nung sumunod sila sa Diyos. Kaya po katulad ni Esther, natakot siya, pero kumilos pa rin siya. So sometimes ganun din. Matatakot tayo. Ako, I
always say, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Lord. Nahihirap. Pero katulad po ni Esther, kahit yung buhay niya yung kapalit, sumunod pa rin siya. Katulad po ni Hannah, kahit nasaktan, nanalangin siya. Imagine po kung paano siyang binuli, no? Nung hindi siya magkaroon ng anak. Si Ruth, nawalan, pero nagpatuloy. Kaya po, no, kanina sa ating introduction, ano yung dala-dala mo ngayon? Ano yung problema ang dala-dala mo ngayon? Baka kulang lang tayo sa pananampalataya sa Panginoon. No, hindi hadlang yung sitwasyon natin. Tayo, ito yung natin, pang front. Di Lord, mag-work muna ako, mamaya ka na. Hindi hadlang yung sakit mo. Paano kung hindi na po tayo makatayo? Doon pa lang tayo magtitiwala sa Diyos. Ay Lord, sige na, susunod na pala ako sa'yo. No, sometimes it's too late. Kaya ano po sabi sa Biblia? Habang malakas ka pa, habang nakakalundag ka pa, nakakakanta ka pa, sumunod ka sa Diyos. Kasi darating yung time na hindi na natin ito kayang gawin. God can still use you. Pero hindi sinabi ng Panginoon na kapag matanda ka na, hindi na kikilos, hindi po yun. But this is the important time para sa atin dahil kaya pa nating makapagsalita. Kaya pa nating makalakad, makapunta sa church. So, nais ko pong pagpalain ang mga kababaihan. You carry so much at dami nating dala-dala na hindi nakikita ng iba. No, umiiyak tayo nang walang nakakakita. Pero remember, nakikita ka ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, nakikita ka ng Diyos. Sometimes, akala mo, ginajudge ka lang. Sometimes kasi ganun tayo eh. Feel guilty, feel victim tayo. Kasi nga, alam natin yung past natin. But remember, sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin. In your past, wala na yun. No, para sa ating conclusion, katulad ni Esther, ni Hannah, ni Ruth, sumunod sila sa Panginoon. Balikan po natin sa point number 1. Si Esther, a woman of faith, trust God even when afraid. Kahit kamatayan yung kapalit, he trust God. Ano pong sabi ni Hannah? Hannah is a woman of faith, brings her pain to God. Na Lord, bigyan mo ko ng anak. Pag nagkaanak ako, iaalin ko sa iyo. And then he did. Nagkaroon siya ng anak. Ang pangalan ay Samuel. Pangatlo po si Ruth, a woman of faith continues even when life is hard. So nawa po, ganun din tayo. When life is hard, when you feel pain, na parang walang pag-asa na, doon po natin palakasin yung pananampalataya natin. Kaya importante po, yung mga babaeng tinawag ng Diyos sa panahon noon hanggang sa panahon ngayon. Yung Diyos po nila, same ng Diyos natin ngayon. Kaya kung nahihirapan tayong pumunta sa church, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin na pumunta sa church, that's the best time na para mas manalangin tayo at pilitin natin makarating ng church. Dahil sa kabila ng ating pain, ng ating suffering, God is doing something for you. At yun dapat yung ma-excite tayo. Lord, anong ginagawa mo? Bakit nararanasan ko to? So pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. At pinagpapala ko po ang mga kababaihan na binibigay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya din manalangin.
Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa mga babaeng tinawag mo sa panahon ngayon. Sa mga babae na ginamit mo, Panginoon, sa Biblia. They experience a lot of hardship, Panginoon. Na halos mag-give up na sila. But Lord, salamat, Panginoon, dahil sa panahon namin ngayon, kumikilos ka pa rin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Tumulungan mo kami, Panginoon, na pumasok sa pananampalataya. Pumasok sa panalangin na walang patid. In times of hardship, Panginoon, we lose our faith. In times of hardship, mas nananaig yung unbelief namin, yung hindi namin pagtitiwala sa iyo. But Lord, thank you for reminding us today that you are our God. We are doing something amazing behind sa situation na meron kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng courage na mas ma-excite, Panginoon, kung ano yung plano mo sa amin. Lord, salamat. Lagi kami magpapasalamat dahil tinawag mo kami sa pangalan namin. Tinawag mo kami sa pangalan namin na kami ay gagamitin mo, Panginoon, to save our family, to save our place, to save our world. Kaya Lord, I pray for all the women, Panginoon, na narito, na nais sumunod sa iyo, Panginoon. Dinidinig mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Dinidinig mo, Panginoon, ang kanilang mga hinaing. Dinidinig mo, Panginoon, o nakikita mo, Panginoon, ang kanilang pag-iyak. Kaya Lord, i-restore mo, Panginoon, ang mga kababaihang may pananampalataya at pagpananalig sa iyo. I-restore mo kami, Panginoon. Ngayon din ang mga kabataan, mga kalalakihan, Panginoon, na narito, nawa gamitin mo kami. Pagalingin mo kami. Bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na ipakita sa iyo na karapat-dapat kami sumunod. Kaya po, Lord, ano mang gawain ni Satanas sa buhay namin, upang kami ay hindi sumunod, upang kami ay hindi manampalataya, ay ako pong inawasak, pinapalaya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, nawa, Panginoon, dalhin namin yung kapayapaan, dalhin namin yung kasiyahan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Apart from you, Lord, we are nothing. Apart from your word, Panginoon, wala kami sa tamang direksyon. Kaya Lord, pagpalain nyo yung mga tao na narito. May we reach all the women in this place. At kami ay tumayo, Panginoon, bilang patotoo na si Jesus, ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng aming problema. Sa iyo po ang papuri, pasalamat, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.